I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Kakatapos lang ng briefing tungkol nga sa mga nangyari sa Bagyong Tino. And nakapunta kami sa ibang lugar, yung mga evacuation center na nasira. Ang talagang naging damage ay galing sa baha dito sa bagyong ito. Hindi masyado sa malakas na hangin. At nakita natin na yung mga dinagay dati na mga dike, mga protection ay hindi talaga kaya yung bigat, yung dami ng tubig na bumagsak. So what we did, siyempre, kagaya ng dati, pumunta na lahat ng mga agencies. Of course, nauuna dyan is the DSWD, mag-provide ng relief goods para sa mga lalong-lalo na yung mga nasa evacuation center o yung mga na-dislocate, nasiraan ng bahay. Yun ang unang-una. So food and water. Tapos nandyan na yung ating mga medical team para tignan sila kung merong mga nasugatan, merong mga nagkaroon ng karamdaman dahil sa bagyo. At binibigyan ng gamot. Tapos meron tayo pa cash assistance. Ang binibigay natin ngayon 5,000 para sa mga partially damaged na bahay at 10,000 para sa completely damaged na bahay. Para meron silang magamit para makapagtayo na naman sila ulit ng bahay. And so that is ongoing now. Later on, patuloy naman ang tulong kasi meron tayo mga i-relocate kasi marami sa naging biktima ay nasa no-build zone. At nakapagpatayo sila ng bahay dun sa no-build zone. Kaya't kailangan silang i-relocate. So, yun din, isa pa yun ginagawa namin. Napag-usapan namin ng mga local government units dito sa Cebu, to include the provinces, the municipalities, and the cities, ay pinag-usapan namin kung paano saan natin ilalagay dahil umaasa kami sa LGU para makahanap ng lupa, paglalagyan ng mga i-relocate. Ngayon, meron din tayong temporary shelter para dun sa hindi pa makauwi ng kanilang bahay, but eventually ay gagawa natin ng paraan para makabalik na sila, magpatayo sila ulit ng bahay o ayusin nila yung nasira nilang bahay. In the meantime, kung habang binabalik dahan-dahan ang buhay ng ating mga kababayan sa normal, ay nandito naman lahat ng mga ibang ahensya, hindi naman umaalis. At nagpapaikot pa nga ang Public Works, for example, nagpapaikot ng mga engineering team para tignan yung mga kalsada, baka na-erode, baka kailangan ng ayusin, baka kailangan ng sarhan. Pero so far, mukha namang maayos. May mga 2-3 na kailangan tutukan, kailangan tignan na mabuti. Baka hindi na pwedeng gamitin dahil nasira na dahil sa baha. So ito yung mga engineer namin ng Public Works ay papupuntahin na namin doon para inspeksyonin na nila lahat. At nagbigay din ako ng warning sa ating mga local executives na may padating pa na bagyo. Ngayon, sa tingin namin, hindi naman yata dadaan dito sa Visayas, pero mag-ingat pa rin lahat at hindi natin alam dahil kami minsan lumilipat. Kami naman ngayon, Northern Luzon and Central Luzon, ang nag-aabang para dito sa Juan na parating. But we are very, very sorry. Siyempre lahat kami nalulungkot dahil napakataas ng ating casualty figures. At ito, karamihan talaga ay dinala ng tubig. Dahil sa laki ng tubig, dahil sa bilis ng parating ng flash flood. Ang sinasabi sa atin, ang pinaghahandaan ng mga LGU officials was a storm surge. Yung papasok galing sa dagat.
Pero ang talagang nangyari, flash flood naman. Iba yung nangyari. At hindi natin napaghandaan dahil iba yung in-expect natin. But anyway, nangyari na. We will be helping the families of those na naging casualty. We will help them to recover, put them back on their feet, and do what we can to make up for the loss that they have suffered. And that is, again, I made the same promise to Cebu, your governor and your mayor, that as long as the national government is needed, we will be here. We are not leaving hanggat maayos na ang inyong mga buhay at hindi na kami kailangan para sa mga tulong na dinadala namin, then we will remain here. Okay? Maraming salamat. Thank you. Oh, narinig nyo yon ang Pangulo? Sabi naman sa inyo mga kababayan, tama po yung nakita ko, di ba? Kasi sabi ko nga, yung ordinaryong flood or baha, ano lang kumbaga hindi ganun kalaki. Pero nakakagulat at nakakamangha, nakakasyak. Guys, bumbong lang ang nakita Totoo po yun O kahit siguro kayo magtataka kayo, kahit sabihin mo maganda yung flood control or mataas man ang flood control, gaano man katibay yan mga kababayan, tingnan nyo naman ang tubig. Halos bubong na ang lang nang nakita. Ang tanong, bakit? Ano nangyari? O, di ba? Kaya nga sabi ko, pag ang kalikasan mga kababayan ay talagang wala po tayong magagawa. Sabi nga, di ba? Ang bilis ng pagtaas ng tubig, nakakaawa talaga sila Minsan na kapag isip ka, bakit kaya? No? Ano nangyari? Yun na nga Kalikasan talaga. Pag nagalit ang kalikasan, nako, mga bes, sa totoo lang, ito, uulitin ko na naman, biblical na po yan. Nasa Biblia yan, sabi ko sa inyo Sabi nga nila, yung nakakalbo, well, isa rin siguro sa mga dahilan yan, kaya nga sabi ko, sa ating mga kababayan, pag once na nagputol kayo ng kahoy, tamnan nyo uli. 'Di ba? Hindi yung pabayaan nyo na lang kakalbo, tamnan nyo uli. 'Di ba? Baka magtatampo yung kalikasan natin Minsan yung nakakalbo na talaga yung kabundukan no? So, ang daming mga ang daming mga dahilan, pero sa kabila ng lahat sa pagganitong mga sitwasyon tama na pong bangayan. No, tulungan na lang tayo. Tulungan na lang natin ng Pangulo. Prayers na lang na sana hindi na po tayo bibigyan ng sakuna ganun na kalakas. Pero ito mga kababayan, mag-ingat po tayo at prayers na sana po itong si Uwan na darating, wag naman masyadong malakas, 'di ba? Yung tama-tama lang, kasi hindi naman po natin pwedeng pigilin kasapagkat yan po kaakibat ng mundo na mayroong mga pagbabaha, lindol, lahat, bagyo. Katambal na po yan no? So ipanalangin natin sa Panginoon na wag naman malakas mga kababayan. Hindi pa tayo natatapos sa problema. Ito na naman, sunod-sunod po ang bagyo kaya prayers lang. Useless lang yung pagpupunta yun ng simbahan kung hindi kayo manalangin. Panalangin lang, basta wag na lang tayo bibigyan ng malakas na bagyo or anumang klaseng ulan or baha, wag naman, 'di ba? So, ayan, ang Pangulo, galing sa Cebu, in-inspection nila, mga kababayan, ang kasama po yung mga sekretary niya nasa likod. Ito yung mga highlights sa kanyang pagpunta, no? Titingnan natin, mga kababayan, para mayroon tayong pruweba. Kaya, ang Pangulo, hindi magpabaya yan, tulad nung sinabi ko nung sa isang video ko, hindi po titigil magtulong yan, bawat ahensya ng gobyerno, hanggat hindi makabalik sa normal na buhay ng ating mga kababayan. Malaki po ang naitulong ng Pangulo, no? Milyon-milyon, I think trillion buong Pilipinas, no? Alam niyo po yan kasi sinabi niya po doon sa kanyang isang statement, media statement. Ito, titingnan natin ang kanyang, pagpunta dyan sa Cebu. Ito na. So, yan ang Pangulo kanina, nagpunta sa Cebu, mga kababayan. Diyan po yan sa Talisay, kasama po yung mga sekretary niya. Nag-inspect po siya, mga beswa. Ayan, no? Kasama po si Gobernador Baricuatro,
At ang mga ibang LGUs, ayan oh, grabe kasi ang pinsala, no? Ang tindi. Oh, you see? Hindi talaga ordinaryong baha yan mga bes. Talagang matindi, as in, grabe. Oo, biro mo, bubong lang. Walang nakikita. Naku po. Ito pa. Ayan, ang Pangulo. Kahit sino naman nalulungkot eh. O, mga Bisaya yan, siyempre kapwa Pilipino pa rin natin. No, yan, karamihan dyan, DDS. Siguro, no? Well, I think not all Cebuanos naman maka-DDS, no? No. Nanalo po si Pangulong Marcos Jr. dyan sa Cebu nung last election. Sa totoo lang mga kababayan, nakakaawa talaga sila. Pero ganun pa man, ang sabi ng Pangulo, gagawa ng paraan talaga. Hindi, ibig sabihin, tutulungan talaga ng pamahalaan. Hindi pwedeng pabayaan mga yan. Oo. Yung lindol nga, nabigyan sila ng magandang modular house eh. Di ba? Oo. Yan pa kaya? Oo. Kawawa sila talaga, oh. Matindi talaga. Grabe, pag ang kalikasan ng magalit, ano? Talaga hindi mo kontrolado. Kahit sabihin mo, mga kababayan, tingnan nyo, oh. Yung flood control doon sa gilid, wala, useless lang talaga eh. Oh, di ba oh, nanatiling tayo pa oh. Matibay mga bes, oh. Yung flood control doon sa gilid. Pero grabe yung tubig. Hindi ko akalain na ganun kataas talaga. Ito pa. Oh, yan yung highlights oh. O yan guys, ang highlight no nung nagpunta ang Pangulo diyan kanina sa Talisay oh. Tingnan niyo naman oh. Oh, goes. O, ayan. You see? Wow. Yung mga nagmamay-ari ng bahay, nandoon pa rin. Tinitingnan din yung mga kagamitan nila. Siyempre, ang Pangulo, mga kababayan, talagang alam nyo naman may pusong mamunyan eh. Pusong maunawain. So, dahil dyan, alam po natin, hindi naman niya pababayaan mga yan. Tsaka hindi kaya po ng local governments yan, mga bes. Kung walang tulong ang pamahalaan yan, ang pakatandaan nyo. Kaya, ang Pangulo, to the rescue, no? Oh, nakakaawa talaga sila. Ako naawa sa kanila, oh. Oh. Oy, talagang matibay pa rin ang flood control, mga kababayan, kung nakikita nyo. Itaas ng walang bubong. Marami dyan ng taong lumilikas. Pumunta na ang evacuation. Nagtulong-tulong kami ng rescue. Dami dyan, mga kanil. Abot ulit ng mga pahalad kang bahay. Kanil, was out, mga 100 plus. Yung paglaki ng tubig dito, wala po ako dito. Nandun po ako sa district hospital kasi nagsuka kalibang yung anak ko. Pag uwi namin dito, wala na kaming bahay, wala na kaming tirahan. Lahat ubos, walang gamit. Yung nasalba namin, buhay lang namin yung nasalba. Naligtas namin. Ang kailangan namin ngayon, pagkain, tubig, tambal. Yung iba, yung kasaman ko, may sakit, naglagnat sila. Yung mga bata, nagtutroma. Pag lumaki ng tubig, yung mga bata, nag-iyak-iyakan. Natatakot. Sobrang sakit. Sakit na sakit. Pero, hindi kami bawala ng pag-asa kay Panginoon. Tama. Siguro, aahon po kami. Wala naman, imposible sa itaas. Totoo po yun. Ang sinabi ng madam, no? Huwag mawala ng pag-asa. Ito lahat pagsubok po yan. Tinitingnan lang sa atin ng Panginoon kung hanggang saan ang yung ibig sabihin yung tatag natin baga na makaahon. Minsan ang Panginoon nagpapaalala sa atin lahat, nakakalimot tayo na magpapasalamat, nakalimot tayo magsimba, nakakalimot tayo sa Panginoon. Kaya minsan binibigyan lang tayo ng sampol para nang sa ganun makakatawag tayo sa Kanya Tama po yun. At saka isa pa, nandyan ang Pangulo, hindi naman po nagpabaya. Hindi naman talaga Kompleto naman ang mga pagkain nila, no? Una-una ang DSW nandyan lagi. Kompleto po 'yan. Sa mga iba't ibang region nga nagpadala ng tulong tulad ng South Cotabato, nakita ko kanina truck yung tulong papunta diyan sa Cebu. Lahat tulong-tulong lang Kaya sa ating mga kababayan,
Lalo na sa mga DDS, ako, isang tabi nyo muna yung mga katoksikan nyo. Tumulong na lang kayo kaysa puro kayo paninira. Sabi nyo, nasaan ang Pangulo? Ayan na nga, Ngayon, ibabalik ko sa inyo, nasaan si Sara? Sabi po doon sa isang post ni Sir Benji, nasa resort. May post doon, nasa resort, Quezon. Well, anyway, wag na natin asahan ng mga yan. Wala naman maitutulong. Hindi naman importante ang kanilang tulong kasi pera lang ang mahalaga sa kanila. Ang importante yung nakakatulong ka sa kapwa, no? Tulad ng Pangulo, at least nandyan, binisita niya talaga para makita ang nangyari. So, nakakalungkot mga kababayan, as in. Ito pa. Ito naman mga kababayan, sa Liloan, Cebu. Ayan, nasira yung flood control mga bes. Pero ang tibay nung isa kanina, no? Hindi malang nasira yung sa Talisay. Ito naman sa Liloan. Tingnan nyo naman yan, naku, kawawa naman si Tatang. Naku, yung mga sasakyan, mga bes. Grabe, putik-putik. Bakit kaya, sunod-sunod yung sakuna sa Cebu? Anyari, mga kababayan? Ayan, yan ang Pangulo kanina. Pumunta ng Talisay. Pumunta po ng Liloan. Ayan. Sabi niyo wala si Cristina Prasco, si DTI Secretary. Bakit andyan? Yung mga tumutuligsa naman dyan, sabi niyo wala yun si Madam Cristina. Tsaka yung mister niya, bakit nandyan? Sabi niyo nasa Europe. Sino yan? Kung makapanira kayo naman, grabe kayo, Tigil-tigil yung pa mga ganyang katoksika ng ugali nyo. Tumulong na lang kayo mga DDS. Ayan. Yan ang mga tulong, mga cash assistance. Alam po natin, hindi po nawawala yan. Pang temporary lang po tulong yan. Pero higit sa lahat yung tulong po ng local governments, hindi naman nila pabayaan mga nasasakupan nila. Siyempre, ang Pangulo, higit sa lahat. Alam nyo naman kung ilang milyon ang pinalabas niya. Trillion plus yun mga bes. Sa totoo lang, buong Pilipinas yan hindi lang sa Cebu. Ayan. Nakita yung mga DSWD, ayan. Ayan ang pagbibigay ng mga cash assistance sa ating mga kababayan. Malaking tulong yan. Malaking katulungan sa kanila yan. Saka araw-araw hindi sila pababayaan. Lagi may supply na tubig yan. At pagkain. Kung yung yung nalilindol sa kabila kumpleto yung shower nila, pagpapaliguan nila, tubig nila. 'Di ba? Pakinggan natin si Sir. Ngayon, hindi masasabi ko, ito talaga ang pinakamalaki na nangyari sa buong buhay ko. Hindi ko rin masasabi sa ginawa nila diyan sa recraft doon ba. Marami din yung nagrereklamo doon kasi sa impact pala ng tubig noon, talagang doon pupunta sa sa recraft. Siyempre malakas ng impact ng tubig, 'di ba? Hanggang dito yan, yung recraft nila, hanggang dito, hindi pa nga na, yung iba kompleto Kasi naabutan nga ng bagyo. Pero sa ganung nangyari nga sa ganyan, tingnan mo, ano na nangyari dito. Talagang ang laking damage, lahat. Para sa kapwa ko, Cebuano, sana naman yung na-experience natin na ganito, sana wag tayong mawala ng pag-asa habang nabubuhay tayo. Yun lang. Salamat. Pagbaba namin, ang yung tubig, taga dito na. Tapos yung kapatid ko nandyan, sinabihan ko siya, kumatok, awali ka na. Labas na tayo. Kasi na yung tubig kasi, ang bilis talagang tumaas. Hindi na talaga kami mapakali nung mga araw na yun. Kasi as in, na talaga kami, trap na, wala na. Nag-ano na lang kami na, nag-pray na lang na, Lord, sana bumaba na yung tubig Kasi wala na kaming pag-asa, nang gagawin namin. Mula nang bumaba yung tubig, hanggang ngayon, umano talaga ng kapatid ko, yung pinsan namin, hinahanap talaga namin siya doon. Kung nasaan until ngayon, 4 na araw, ilang purinarya nang linapitan namin, wala. Hanggang ngayon, humihingi na talaga ako ng tulong na mahanap yung kapatid ko kasi dalawa na kami. Bayanihan talaga dito, ma'am. Ganun talaga dito sa amin. Ang nakaano lang sa amin, ganyan pag may mga ganyan na mga trahedya, bayanihan talaga dito, ma'am. Tutulong talaga yung taga-amin, hindi magdadalawang isip. Wala na may balay.
Yung bahay namin, inanod na ng tubig. Sira na talaga, hindi na matirahan. Ito yung ID ko, nakita namin sa may putik, nasangit yung bag ko, kaya nakita yung pantawid ID ko. Wala ito na lang yung natira. Yung mga damit namin, bigay-bigay na lang. Sabi ko, kahit mawala yung gamit, basta buhay lang tayo, kumpleto tayo. Tama. Okay lang. Nakabigay na sila bigas, tubig. Yung yung mga gamot, damit, tsaka yung banig, yun, bigas, pagkain daw. Mr. President, nalipay mi nga kung wari ka, matabagan mi nimo, matagan mi mong tabang. Yun mga bes, baka hindi alam ni ma'am na nagpunta ang Pangulo. Siyempre, hindi po niya, sabi ko nga, hindi po niya kakaligtaan po yan. Tutulong ang Pangulo. Malaki po ang binigay niya po sa syudad ng Cebu. Kaya lahat po yan mapupunta sa kanila. So, nakakaawa talaga rin naman. Nakakadurog ng puso. Pati yung mga hayop, mga kababayan. Talagang sobra. Ang iba, nawala napatay na. Hindi naman po nagkulang ang pahamalaan. Todo suporta ang Pangulo. Alam po natin po yan, mga kababayan. Kaya subaybayan po natin yan. Ito pa. Ito po yung sinabi ko kanina, mga kababayan. South Cotabato deploys relief assistant to typhoon affected communities in Cebu. Ayan po yun, ayan, truck po yan. Basahin po natin dito ng Provincial Government of South Cotabato. Look, South Cotabato deploy relief assistant to the typhoon affected communities in Cebu province. Truck carrying and relief goods from the people of South Cotabato are now set for deploying to Cebu province following the directive of Governor Reynaldo S. Tamayo Jr. to deliver immediate assistance to areas hit by Typhoon Tino. The relief convoy is spearheaded by the Provincial Disaster Risk, Reduction and Management Office, PDRMO, in partnership with the Provincial Engineering Office. Bring essential items including food packs, hygiene kits, and sleeping materials to help families still recovering from the disaster impact. Convoy is set to leave. Di ba? Ganyan dapat, tulong-tulong, no? Isang tabi muna yung bangayan. Ganyan. Hindi lang po yan, marami pa mga kababayan, sa totoo lang ang tumutulong sa ating mga kababayan diyan po sa Cebu, buong Cebu, no? Ganun dapat, no? Ay bayanihan, ika nga. So yun mga kababayan, ang pinaka-latest updates natin. So yun mga bes, ang aking pinaka-latest updates. Kaya pag ganitong mga sakuna, tulong-tulong lang, no? Tulong-tulong lang. Tsaka siyempre ang pamahalaan, laging tulong yan araw-araw. Huwag nyo nahanapin yung mga taong lakwatsera kasi hindi naman importante po yun no? So magpanalangin lang tayo mga beswa, prayers lang para sa ating bansa na naway hindi na po tayo bibigyan ng malakas na baha kasi nakakatakot, nakaka-shock yung mga ganitong klaseng sakuna mga kababayan. Thank you guys for watching. Ayan galing po ang Pangulo sa Cebu. Tuloy-tuloy po ang tulong yan 24/7. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye bye and babush. God bless Philippines.